Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko na overcome ko ang doubt. So, bago ko i-share ang testimony ko, gusto ko sabihin sa inyo that bagong I was able to become this strong. Okay? Kasi nalakad ako. Basically, naglakad ako galing Mines View to SM Baguio to Venice Burnham Hotel. Kasi that's where I'm staying now. And Father God, na utos niya sa akin yun. To trust and obey Him para ma-overcome ko yung doubt ko sa will niya, sa mga promises niya sa akin. Now, sabihin ko sa inyo, hindi nangyari lang yun kasi nag-pray ako, God give me the strength. Okay? Meron din akong kailangan na gawa para lumakas ang katawan ko. Okay? 1 month before, nagta-training na ako. Hindi ko alam, ito yung test ko. Okay? Si Father God, sabi niya sa akin, 1 month ago, train ka na sa Rizal Park. Monday to Friday, nag-jogging ako. Okay? And I lift weights, everything. Okay? Para lumakas ang katawan ko. Why? Not because parang pakita sa mga tao, look, I'm so strong. Hindi. Kasi para ma-overcome ko mga test sa buhay, lahat ng pagsubok, at kakayanin ko magsisi sa lahat ng kasalanan ko. Kasi yun ang one of the problema natin. Gusto natin ma-overcome ng pagsubok, right? Mga overcome yung mga sins natin. Kulang nang magbabasa tayo ng Bible or pray. Kulang yun. Kailangan malakas din katawan natin at healthy diet tayo. So it's a well-balanced life. And that's what Father God was preparing me a month ago. I mean, healthy na nga yung diet ko, okay? Pero kulang lang ako sa lakas, sa strength, and early to bed and early to rise. Right? So, I'll sleep at 9, wake up at 4. Parang alam nyo si Rocky Balboa sa kanang movies ng boxer, right? Ganon din. God was training me para ma-overcome ko lahat ang pagsubok sa buhay. Kasi pagsubok is mga test para Satan puts it sa buhay natin para sana mahulog tayo doon at magkasala. Pero ayoko nang magkasala eh. So, that's why God was training me. And for 1 month yun, paulit-ulit yun. And hindi ko alam, ito pala yung test. Okay? And yung test is to overcome doubt. Kasi parati nasabi ni Father God sa akin, ito mangyayari sa iyo, ito yung promise ko, and sasabihin niya sa akin, paulit-ulit mo, sasabihin sa isip mo, you speak it, you promise. Pero I still doubt. Sabi ko, Lord, bakit? And He says that kailangan malakas ang katawan mo, isip at puso mo, cleanse that heart, and cleanse the mind, yung lahat ng masamang negativity, hindi kalooban ng Diyos, alisin mo. So, it's all minds, heart, body, healthy diet, early to bed, early to rise, lahat. Okay? So, nagawa ko yung part ko, right? And so, I'm in Baguio City. Ito nagawa ko ng this morning. Galing ako sa Mines View. Okay, I took a jeep from Baguio City to Mines View. 20-minute jeep. Pataas yun eh. So, I would never
walk up, okay? So that's why sabi ni Father God sa akin, pababa ka, maglakad. And it's mga 6.4 kilometers ang lakad galing sa Baguio City. We're like sa Palengke to Mines View. So, just to let you guys know, nakaya ko din to kasi noon, professional golfer ako. Retired na ako. It's been how many, more than 10 years. Kasi Father God, nasabi niya sa akin, mag-retire early to become a missionary. Okay? So, nabigay ko ang career ko, ang buhay ko para kay Jesus Christ to do His will. So, yun ang calling sa akin. That's why, noon pa, habang bata pa ako, sanay na ako mag-workout, sanay na ako malakas ang katawan. Pero, syempre, as I got older, nahihina ang katawan ko. So, I had to strengthen it again. And alam ko yung training, how to train as a athlete, as a champion. So, yun ang nagawa ko. So, nakaya ko to, pero yung sa isip, hindi ko nakaya. Pero God was telling me, no, kaya mo to. Focus lang ka sa akin, kay Jesus Christ. Makinig ka kay Holy Spirit, Mother God. Wag sa ibang tao, wag sa iyo. Don't go by your own understanding, sabi sa akin. Kasi the reason, sabi lang niya sa akin yun, when I go by my own understanding, then I'm putting doubt sa isip ko. Hindi ang demonyo, hindi ang mga tao. Ako mismo, sasabihin ko sa akin, sa sarili ko, ay, hindi mo kaya. So, sinong kalaban ko? Sarili ko. So, yun ang gusto ni Father God, baguhin ko ang isip ko through this test. And, yung Mines View going to the mansion, pababa naman yun. Madali. It was about 20-minute walk. And nag-aambon. So, it was beautiful weather. Although, basa konti. Pero, kaya ko. Okay? Then, when naandun na ako sa mansion, hindi ko alam saan ng shortcut. Kasi, ako, kailangan malaman ko ang shortcut kasi ay alam ko malayo. Okay? And, ayoko ma-waste ang energy ko. And so, I asked yung security guard doon, saan ang SM Baguio? And shortcut. And sabi niya, ito dito, kuha ka ng jeep sa harap ng mansyon. I said, no. I said, no, maglakad ako. Alam mo, sabi daw niya sa akin, sure ka, ma'am? And sabi ko, yes. Sarili ko, parang, hindi ko alam. Pero, utos ni Father God sa akin, so kailangan ko mag-obey kasi alam ko there's a good reason. And, sabi niya, sige, dito ka, diretso, kanan, everything. So, I followed the route, okay? And, to the point that I learned these things. Ang saya pala maglakad instead of always transportation. Bakit? Okay? First, you learn to depend on the Lord so much kasi wala kang time to waste and yung energy mo to waste kasi ang haba pa yung lakad mo eh. If I kept going sa ibang road or I went by my own understanding, then mauubos ang oras ko, mauubos ang energy ko, mapapagod ako. So every time when hindi ko alam saan ako pupunta, I pray, Lord, guide me, show me a sign, show me where to go, provide me yung mga tamang tao ng disente na pwedeng tulungan nila ako. And you know what? When I pray, show me a sign, makikita ko yung sign ng mga
street, no? And hindi ko alam anong saan yun. Pero nakita ko session. O alam ko session, malapit yun sa SM Baguio. So I said, Lord, thank you, Jesus Christ. So I made a right. Tapos, sabi ko, sana ako. Then I said, Lord, provide me tamang tao that will help me. O, merong babae. Sabi niya, diretso ka lang. Okay, merong division yan. Diretso ka lang. Huwag kang magkaliwa. And andun na yung SM Baguio. I was like, thank you. So, see, God provided me the right person. And then, at the same time, when I'm walking, nakita ko mga butterflies, flowers, even mga spider webs. Ang ganda-ganda, ang mga bugs. I mean, like, ladybugs. Lahat, ibon. And when kuha mong transportation, hindi mo makikita yun, yung beauty ng creation ni Father God. And the beautiful weather. So, Father God was telling me, you know what, appreciate mo yung utos ko sa'yo. Kasi hindi naman lahat na sabi ko sa'yo, gawin mo to, kailangan mo magsisi. Lahat parang feel burden sa atin, diba? Parang sobrang daming trabaho. But itong part ng gusto niyang gawin ko, sabi niya, enjoy mo. Hindi mabigat tong lakad to. The more you enjoy, the more you will see that it's not so bad after all. And it wasn't. Matapos yung lakad ko, I was like, let's do it again. Kaya. And I felt parang si Father God nasa taas ko. And He's watching over me. And He's telling me, no, huwag kang matakot. Huwag kang magpanik. Dito lang ako. Just ask me anything. I will tell you. And tanga. And I started whistling then. I was like, like that, parang Mickey Mouse. Happy na happy. And sa dulo, malapit na ako sa SM Baguio. And it was like about mga 15 minutes walk pa. And natanong ko sa isang lalaki, saan ang shortcut? Kasi it started to split eh. And sabi daw niya, ma'am, pwede kang merong hagdanan pataas, shortcut yun. Or else maiikot ka pa, zigzag, up and down yun. So sabi ko, okay. So I prayed. I said, Lord, anong path to take? Alam mo, sabi ng Holy Spirit sa akin, hagdanan. Alam nyo, ilang steps yun ng hagdanan, mga 100 steps din, pataas pa. Sabi ko, Holy Spirit, ano ba narinig ko? Ganon hagdanan. He said, yes, hagdanan. Trust and obey God's will. Diba? Sabi ni Jesus Christ, kaya mong gawin lahat ng bagay kasi kasama mo si Jesus Christ na sa loob mo. Hindi naman ang lakas mo eh. Ang lakas ni Jesus Christ sa loob mo. And then sabi ko din, Holy Spirit, tandaan mo that lahat ng nagawa mo, when God tells you, gawin mo, just obey and He will provide yung lakas. And I said, okay, sige. I just obeyed. Diba if normal person goes by their own understanding, it's like, ay wala to. Imposible to. Pero because nagkumbaba ako, and I said, Lord, kayo nang bahala. So, I started walking up the stairs. And when there's times na
gitna ko or nahihingal ako, sabi ko, stop muna. And I kept saying, I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. And alam nyo, I was able to get up. Took a while, mga 15 minutes sa taas, kasi ganun eh. I want to make sure na kaya ko. Pacing lang. Pero when nasa taas na ako, sabi ko, wow, I did it. I kept like this. I was like, thank you, Lord. Thank you. Parang sobrang, not only sobrang happy, like yung mga tao, they were like looking sa akin, like, anong nangyari dito sa babae? And sabi ko, I experienced the miracle. I experienced that there is great strength sa loob ko because andito si Jesus Christ. That we can do all things. Nothing's impossible with God basta magtiwala at sundin ang kalooban ng Diyos. And then when I went up sa Baguio, SM, nag-lunch, tapos sabi ako ng Holy Spirit sa akin, okay, nag-rest ka na, bumaba ka, go to Venice Hotel. So naglakad ako mga 6.4 kilometers, about 4 miles, which is, kasi professional golfer ako noon, that's like a normal 18-hole round. So, na-experience ko yun ulit. But this time, it's not a golf course, syempre. Pero, na-increase naman ang faith ko. And, I said like, okay, Father God, ano man ang sasabihin mo sa akin na gawin ko, I can do it. Because, na-overcome ko yung test. Wala na akong doubt that hindi mangyayari ang mga promises at kalooban ng Diyos sa buhay ko. And I just have to continue this. Remind myself, oh, eto. Diba, nagawa mo to sa, galing Mines View to Venice Burnham? Naglakad ka? Nakaya mo yun? There's no problem in God's will. God's promise will come true. So I believe in that. Sana na-inspire kayo sa testimony ko. You have to do your part. Work hard. God will train you para maipass mo lahat ang test mo sa buhay. I'm a living testimony. It was beautiful. Parang lapresa. Lumakas. Hindi ng katawan ko, paisip ko at puso ko. Spiritually, yung faith ko na-increase sobra. Ay yung tiwala ko kay Father God, Jesus Christ, at Holy Spirit, Mother God. So, ang saya-saya ko. Sana ma-experience nyo din to. And please share this. Para mas madaming mga Pilipino lakas loob. Tiwala kay Father God at sundin ang kalooban niya. It's worth it. You live the life you were created to live. Ma-enjoy mo yung buhay mo. So that when mamatay ka, I say, Lord, thank you. It was a life well lived. And na-endure ko lahat ng pagsubok. Kasi hindi mo akong napabayaan. Hindi mo ako naiwan. Mahal naman mo ako. Thank you. So that is my message. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.